Isang mapagpalang araw sa mga giliw naming mga tagapakinig. Ito pong muli ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Samahan niyo po akong tunghayan ang isa na namang kakaibang istorya ng buhay at pag-ibig ng ating story sender ngayong araw na nagpapatagos sa pangalang Ana. Inaanyayahan ko po kayong mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin para updated kayo sa mga bagong kwentong ina-upload ng ating channel. Isang magiliw at masayang araw sa inyo, Miss Sunako. Ganon din naman sa inyong mga taga-subaybay at lalong-lalo na sa mga bumubuo ng napakagandang programa nyo dito sa YouTube. Uunahan ko na po kayo. Marami sa istorya kong ito ang binago ko ng impormasyon upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga tauhan at lugar. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ana. Sa ngayon ay 51 taong gulang na at nakatira dito sa Camarines Sur kasama ng aking butihing asawa at 2 anak. Nangyari ang istoryang ibabahagi ko sa inyo noong ako ay nasa 20 taong gulang pa lamang. Hindi ko alam kung paano ito sisimulan. Ngunit sa edad na yon ay naikasal na ako sa mayor ng aming bayan na hindi ko na lamang sasabihin kung saan. Bago ako naikasal sa kanya, mahirap lamang ang buhay ng aking pamilya noon at maagang pumanaw ang aking ina dahil sa sakit na hika. Noong ako ay 8 taong gulang pa lamang. Nag-iisa lamang akong anak ng aking mga magulang. Dahil hindi na sila noon nagkaroon pa ng pagkakataon na masundan ako dahil na rin sa kondisyon ni inay. At mula nga nang nawala sa amin ang aking ina, mag-isa na akong itinaguyod ng aking ama. Siya na ang tumayong ina at ama ko ng mga panahon na yon. Nagawa niya akong pag-aralin simula sa elementarya at sekundarya. Ang buong akala ko noon ay hanggang doon na lamang ang aking matatapos na edukasyon. Dahil ng mga panahon na yun, ay isang hardinero lamang si Itay sa kanyang kaibigan na itatago ko na lamang sa pangalang Mayor Eduardo. Oo, Miss Sunako. Isang mayor noon sa lugar namin ang matalik na kaibigan ng tatay ko. Noong mga panahong wala pa iyon sa serbisyo, ay patas lamang siya makisama sa aking ama. Ngunit, nang mailuklok ito bilang alkalde, ay nag-iba na ang lahat, maging ang buong pagkatao niya. Maging si tatay na matalik niyang kaibigan, ay maliit na rin ang tingin niya. Kaya naman, ginawa niya itong hardinero sa pinagawa niyang bagong mansyon. At bilang isang hardinero, nagawa akong pag-aralin ni tatay hanggang sa makatapos ako sa kuleyo, sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Entrepreneurship. Kaya naman, laking pasasalamat ko sa kanya dahil alam ko na hindi ganon kadali ang mga pinagdaanan at sakripisyo niya para makapagtapos ako ng pag-aaral. Bata pa lamang ako ay likas na sa akin ang pagiging maawain at pagiging matulungin sa kapwa. Pinipilit kong makatulong kahit sa maliit na paraan lamang. Naniniwala kasi ako na lahat tayo ay kailangan ang isa't isa. At may kakaibang tuwa akong nararamdaman sa puso sa tuwing makakagawa ako ng kahit simpleng pabor lamang, maging sa kakilala o kahit sa hindi kaano-ano. Isang araw, habang pauwi ako noon galing sa pag-a-apply ng trabaho, ay may nakita akong isang ginang na nakaupo sa gilid ng eskinita. At nang lapitan ko iyon, ay nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Kaya naman, nag-alala akong nagtanong sa ginang. Mawalang galang na po, manang. Ayos lang po ba kayo? Ano po bang nangyari sa inyo? Mahinahon kong tanong. Dahan-dahan siyang bumaling sa akin bago pinunasan ang kanyang maruruming mga kamay, ang mga luha sa kanyang pisngi, at sumagot. Inagawan ako ng pitaka ng mga nakasalubong kong kabataan kanina. Tapos, nagsitakbo sila ng mabilis
papunta doon sa malayo. Hindi ko na sila nahabol. Pambili ko pa naman sana ng gamot ko sa hika, ang perang yun. Humihikbing tugon niya sa akin. Sa narinig kong iyon, ay labis akong nakadama ng awa sa kanya. Muli ay nagbalik sa akin ang alaala ng aking ina at namalayan ko na lamang na sumasabay na sa pagtulo ng luha ang aking mga mata. Sa puntong iyon ay siya naman ang nagtanong sa akin kung ayos lang ba ako. Ngunit isang malaking ngiti lamang ang sinagot ko sa kanya. Saka kinuha ang isang pitaka sa loob ng dala kong bag. Nang suriin ko ang reseta ng doktor na pinakita niya sa akin, ay nakita kong sapat naman ang halaga ng perang natitira sa akin upang ipambili ng gamot ng Ali. Kaya naman, hinikayat ko siyang sumama sa akin upang magtungo sa kilala at pinakamalapit na butika. Doon, binili namin ang gamot na kailangan niya. At dahil sobra pa nga ang aking pera, ay inabutan ko pa siya ng extra para kako pang merienda niya. Matapos iyon, hindi na niya napigilan pang maiyak. At kahit pa nga nasa harapan kami ng mga sales lady sa pharmacy, ay niyakap niya ako ng mahigpit habang sunod-sunod na nagpapasalamat. Ang yakap na yon ay mas lalong nagpaalala sa akin sa aking yumaong ina nang dahil na rin sa sakit na hika. Kaya naman, ginantihan ko rin ng yakap ang ginang. Maraming salamat sa iyo, Inen. Ano nga pala ang pangalan mo? Muli niyang wika nang nasa labas na kami ng pharmacy. Ana po, Ana Cortero. Ay, pagpalain ka ng Diyos, iha. Siya na ang bahalang magbalik sa iyo sa lahat ng kabutihan mo sa akin. Bakas sa mukha niya ang sinseridad sa bawat sinasabi. Matapos nga, ang madamdaming tagpong iyon ay nagpaalam na ako at sinabihan ko rin na umuwi na siya upang makapagpahinga. Nasabi niya rin sa akin na sa kabilang kalsada lamang daw ang kanilang bahay at baguhan lamang sila doon kasama ang nag-iisa niyang anak na lalaki at kasalukuyang nag-aaral ng abogasya. Mabilis na lumipas ang mga buwan, misuna ko. Nang mga panahon na yon, ay wala pa rin akong mahanap na trabaho dahil ang karaniwang hinahanap nila ay yung may karanasan sa ganoong field ng trabaho. Ngunit isang araw, mayroong kagimbal-gimbal na impormasyon ang pinagtapat sa akin ng aking itay na halos magpawala ng aking katinuan. Itay, sabihin niyong nagbibiro lang kayo sa mga binibitawan niyong salita. Hindi makapaniwalang sagot ko sa kanya. Nang umaga kasing iyon ay sinabi niya sa akin na naniningil na raw si Mayor Eduardo ng kanyang pagkakautang at ang tanging paraan lamang upang makabayad kami ay ang pakasalan ko ito at maging asawa. Nalaman ko rin sa aking ama na noon pa pala nila iyon plinano habang ako ay nag-aaral pa simula nang namatay ang aking ina. Ang lahat pala ng ginastos sa akin ni Itay hanggang sa koleyo ay utang niya kay Mayor at ako ang magiging kapalit sakaling makapagtapos na ako at umabot sa hustong gulang. Lintik naman tayo! Ano namang akala niyo sa akin? Baboy na pwedeng ipampalit sa mga utang? Kung alam ko lang di sana, hindi na lang ako nag-aral. Sana, namalimos na lang ako sa kalsada. Kung ganito lang din naman pala ang magiging resulta ng lahat, wala rin palang silbi yung pinag-aralan ko. Ang litong-litong wika ko sa aking ama. Nanatili naman siyang nakayuko at tila ba sising-sisirin sa lahat na naging bunga ng kanyang desisyon. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, anak. Ngunit, nakapangako na ako sa kanya noon pa na ikaw ang magiging kapalit ng lahat ng utang natin sa kanya. At tanging pagpapakasal niyo lamang ang magtutuldok ng mga utang na yon. Muling saad ni Itay sa akin. Ang labo niyo, Tay! Hindi ako makapaniwala na may isang ama na kayang bitawan ng kanyang anak upang ipambayad sa utang. Naiirita ang wika ko
at napapasabunot na lamang sa sarili kong buhok. Habang nasa ganoon kaming pag-uusap, ay biglang dumating sa bahay namin ang kaibigan niyang si Mayor Eduardo at pagalit nitong kinumpronta ang aking ama. Ang tagal na ng usapan natin Simeon. Anong plano mo? Galit na bulalas nito nang makapasok sa bahay. Huwag kang mag-alala, Paniero. Kinakausap ko na si Ana. Masyado ka namang apurado Relax ka lang. Tila nagbibirong tugon naman ng aking ama. Ngunit isang malakas na suntok sa kanyang sigmura ang ginante ng kaibigan niyang alkalde. Sa puntong iyon ay lalapitan ko na sana si Itay, ngunit mabilis akong hinawakan ng 2 bodyguards na kasama ni Mayor. Kaya naman hindi na ako nakakilos at pinagmasdan na lamang ang aking ama habang patuloy na sinusuntok ni Eduardo. Tanging pagsigaw sa pangalan ng aking Itay lamang at pag-iyak ang aking nagawa. Tumigil lamang ang alkalde nang lubusan ng bumagsak ang aking ama sa sahig at hindi na ito makagalaw pa. Tila namumumog na rin yun ng dugo na nagmumula sa kanyang bibig. Pagalit na binitawan ni Mayor ang aking ama at sabay-sabay silang umalis ng bahay. Ngunit bago yon ay nag-iwan pa ito ng isang salita. Salitang tila may bahid ng seryosong pagbabanta. Bibigyan kita ng 2 araw para magdesisyon, Simeon. At kapag wala pa rin akong nakuhang positibong sagot, alam mo na ang mangyayari sa inyo, ng anak mo. Tandaan mo, I don't take no for an answer. Pahayag nito habang nakaduro ang daliri sa amin. Umiiyak kong pinuntahan si tatay at kinalong siya sa aking kandungan. Awang-awa ako sa kanyang sinapit ng mga oras na yon sa kamay ng malupit na si Mayor Santiago. Kaya naman, isang pikit-matang desisyon ang ginawa ko. Oo, Miss Suna ko. Sa edad kong 20 at kakagraduate pa lamang noon sa college, ay kinasal na ako kay Mayor Eduardo Santiago na nang mga panahon na yon ay nasa edad 48 taong gulang na. Naging malinaw sa pareho naming panig na tuluyan ng mabubura ang lahat ng pagkakautang ng aking ama sa oras na maisagawa na ang aming kasal. At pumayag naman ang alkalde dahil iyon naman talaga ang orihinal na plano. Ngunit nagbigay din ito ng kondisyon sa akin bilang isang kabiyak. Kinakailangan kong maging mukhang masaya at kontento bilang asawa niya sa tuwing haharap kami sa publiko. Hindi dapat malaman ng mga tao na napilitan lamang akong magpakasal dahil sa isang kasunduan. Ayon dito ay ayaw niyang masira ang kanyang reputasyon bilang isang alkalde ng aming nayon. Miss Suna ko, alang-alang sa aking mahal na si Itay, ay sinunod ko na lamang ang kondisyong nilatag sa akin ng alkalde. Nang mga panahon na yon, pakiramdam ko ay wala akong anumang pagpipilian. Pakiramdam ko, dinaig ko pa ang nakatali sa leeg na hindi maaaring gumalaw base sa aking nais. At nang matapos nga ang araw ng aming kasal, ay dumiretso na kami sa hotel sa Cebu, kung saan ay doon na ipasya ni Eduardo na magpa-reserve ng accommodation para sa aming 3 days honeymoon trip celebration. Tumagal ang relasyon at pagsasama namin ni Eduardo, Miss Suna ko. 5 taon to be exact. Kahit paano, naging masaya naman ako at unti-unti ay natutunan ko nang mahalin si Eduardo. Ngunit ang hindi ko maintindihan ay ang kondisyon niya na huwag akong magbubuntis dahil ayaw niyang magkaroon ng kaagaw sa atensyon ko sa kanya. Ngunit dumating ang panahon na naging abala siya sa kabila ang mga meetings at agendas. Kaya naman, madalas siyang wala sa mansyon, kung saan ay doon niya ako pinatira pagkatapos ng aming kasal. Tanging ang 2 kasambahay lamang na sina Betty at Delia ang palagi kong kasama doon. Mabait si Delia, 50 taong gulang na at matandang dalaga.
At dahil nga palaging wala sa bahay si Eduardo, naisipan niyang bigyan ako ng bodyguard. Noong una ay tumanggi pa ako dahil hindi ako sanay na palaging may nakabuntot sa akin sa tuwing aalis ako o lalabas ng bahay. Pero sinabi sa akin ni Eduardo na kailangan ko raw yon bilang proteksyon laban sa kanilang mga katunggaling panig. Kaya naman, wala na akong nagawa kundi ang pumayag na lamang din. Inatasan niya si Gary, ang isa sa kanyang bodyguard, upang magbantay sa akin at kumuha na lamang siya ng isa pang bagong bodyguard mula sa kakilala niyang agency at iyon ang idinagdag niya para naman sa kanyang mga bantay. Guwapo si Gary, matangkad at matipuno. Yung tipong feeling mo ay ligtas ka kapag kasama mo siya. Nagulat nga ako noong una ko siyang makita dahil may pagkakahawig siya sa action star na si Robin Padilla. Simula nang maikasal kami ni Eduardo, ay pinagawa na rin niya ang bahay ni tatay. At matapos nga ang ilang buwan, ay naging maayos na iyon at naging komportable. Kaya naman, tila naging normal na lamang sa akin ang lahat. Unti-unti ko nang tinatanggap ang buhay ko bilang may bahay sa edad na 20. Ngunit, misuna ko, hindi ko inaasahan na magiging ganoon ng takbo ng aking buhay ng mga panahon na yun. Sapagkat sa araw-araw na magkasama kami ni Gary, ay doon ko lamang siya nakilala ng lubos. Magalang si Gary. Bukod sa gwapo at tiyak ang mga kilos, ay naroon na rin ang pagiging gentleman nito. Ramdam ko ang bawat pag-iingat niya sa akin sa tuwing aalalayan niya ako. Madalas niya ring itanong sa akin kung masaya raw ba ako sa kasalukuyan kong sitwasyon. Hindi ko man alam kung bakit niya iyon itinanong ay hindi ko namamalayan na unti-unti na akong nagiging komportable sa kanya at sinasabi ang totoo na hindi ako tunay na masaya sa piling ni Eduardo. At dahil nga sa masyado na kaming close sa isa't isa, ay mas lumalim pa ang pagsasamahan naming dalawa hanggang sa nauwi iyon sa totoong relasyon. Madalas sa tuwing magkasama kami ay parang wala na kaming iniisip na risk sa aming mga ginagawa. Basta masaya kami at maligaya. Ayos na yun sa amin. Kay Gary ko rin naranasan ang tunay na respeto at pagpapahalaga. Sa kanya pakiramdam ko ay malaya ako at libre kong nagagawa ang mga nais kong gawin at gusto kong sabihin. Walang limitasyon, walang tali sa leeg, at walang kaba at anumang pangamba. Labis na kabaligtaran sa asawa kong si Eduardo. Ngunit dahil solido ang kasabihan na walang lihim ang hindi nabubunyag, ay nangyari din iyon sa amin. Nag-isang gabi kasi habang nakaupo ako sa terrace ng mansyon, habang nagbabasa ng magazine, ay nagulat ako nang bigla akong niyakap ni Gary mula sa aking likuran. Kaagad kong naamoy ang kanyang hininga at alam ko na nakainom siya. Ano ka ba? Baka may makakita sa atin dito. Saka bakit nandito ka pa? Diba, gabi na. Dapat naroon ka na sa staff house. Baka biglang dumating si Eduardo. Kailangan nating mag-ingat muna sa ngayon. Saway ko sa kanya at bahagyang kumalas sa pagkakayakap. Gusto ko lang yakapin ka bago ako matulog. Sige na, hindi rin naman ako magtatagal. Nakainom lang ng konti pampatulog. Gusto ko lang rin mag-good night kiss. Nanlalambing namang tugon ni Gary sa akin habang nakatulis ang nguso. Kaagad ko namang idinampi ang aking labi doon upang matapos na ang usapan at makaalis na siya. Ngunit ang saglit na halik lang sana ay naging mas matagal. Halos ilang minuto pa ang tinagal niyon. Matapos niyon ay banayad na hinaplos ni Gary ang aking pisngi habang namumungay ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin habang sinasabi ang mga katagang, I love you, Ana. Ilang saglit pa
ay tuluyan na siyang nagpaalam upang magtungo sa staff house na nasa likurang bahagi ng mansyon. Ang buong akala namin ay kaming dalawa lamang ang naroon ng mga oras na yon. Ngunit ang hindi namin alam ay mayroong isang pares ng mga mata na nakakita sa amin at nanlilisik iyon na tila ba nais na may gawing hakbang upang kami ay sirain. Ano bang sinasabi mo, Eduardo? Ikaw nga tong palaging wala dito sa bahay tapos ako bang paghihinalaan mo kahit wala ka namang pruweba? Ang kunwari ay galit na turan ko sa aking asawa nang kumprontahin niya ako isang umaga pag-uwi. Huwag ka nang magmangmangan pa, Ana. Gusto mo ng pruweba? Pues, ipapakita ko sa'yo. Meron siyang dinukot na envelope sa bulsa at kinuha ang laman niyon. Mga larawan. Halos isungal-ngal niya sa mukha ko ang mga larawan. Mga larawan namin ni Gary na magkasama at magkahawak kamay pa. Namutla ako. Minahal kita, Ana. Inalagaan. Binihisan. Ano pa ang kulang? Nanginginig ang boses ni Eduardo. Hindi ako nakapagsalita. Malandi ka, mabahay ka. Mapapatay kita sa ginawa mo. Pero hindi. Maagang kaparusahan ang patayin ka. Pagbabayaran nyo ng traitor na yon ang ginawa nyo sa akin. Ipapakulong ko kayo. Mabubulok kayo sa bilangguan. Malakas na sabi nito at pagkuway, tinalikuran na ako. Mabilis na lumipas ang panahon, misuna ko. Kaagad na nagsampa ng kaso sa amin si Eduardo. Gumulong ang kaso at maswerteng nakakuha ako ng libre. Ngunit mapagkakatiwala ang abogado. At dahil malakas ang impluwensya ni Eduardo, ay hindi namin naipanalo ang kaso. Kaagad kaming nahatulan ng 8 taong pagkakabilanggo ni Gary. Misuna ko, inisip ko ng mga panahon na yon habang nasa loob ng piitan ay mabuti na lamang at nag-ingat kami ni Gary noon upang hindi ako mabuntis. Dahil kung nagkataon, ay doble-dobleng sakripisyo ang daranasin ko sa loob ng selda. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Halos hindi na ako umasa pa noon na magkakaroon ako ng kalayaan at maitutuloy pa namin ni Gary ang nasimulan naming relasyon. Ramdam ko na mas gusto ko na noon at mas mahal ko na ng di hamak si Gary kaysa sa pinakasalan kong si Eduardo. Noon pa lang naman kasi ay mali na ang relasyon namin ng alkalde. Una, hindi ko naman talaga siya mahal at hindi ko siya magagawang mahalin kahit kailan. Napilitan lamang akong magpakasal sa kanya dahil sa pagnanais kong iligtas ang aking ama sa tiyak na kapahamakan dahil sa utang na hindi niya inaasahan na doon hahantong. Ikalawa, kahit minsan ay hindi ko naramdaman ang pagpapahalaga sa akin ni Eduardo. Pakiramdam ko ay nakakulong ako sa isang hawla na walang anumang butas o pintuan. At ikatlo, nahanap ko kay Gary yung damdamin na hindi ko kailanman naramdaman para kay Eduardo. Ang lahat ng iyon ay pawang nasa isipan at pangarap ko na lamang noon. Ngunit isang araw, nagulat ako dahil sa isang bisita na dumalaw sa akin. At iyon ang abogado namin ni Gary na si Attorney Delgado. Ang nag-asikaso ng usapin namin. 2 taon na ang nakalipas. Ngunit ng mga panahon na yon ay tila wala na akong interes sa kasong yun. Tila baburado na sa akin ang hustisya. Tanggap ko na rin naman na nagkasala ako, kami ni Gary. Pero sino ba naman ang hindi magugulat sa hatid na mabuting balita sa akin ng aming abogado na siyang nagbigay ng labis na interes sa akin. Hindi ko pinabayaan ang kaso niyo, Ana. Habang nandito ka sa loob, inaasikaso ko ito sa labas. In fact, I hired a private detective to gather all necessary information regarding this case. At nakikita ko ang malinaw
at siguradong paglaya niyo ni Gary. Masaya at nakangiting pagbabalita ni Attorney Delgado sa akin. Sa puntong iyon, napatayo ako sa aking kinauupuan at napasigaw pa ng thank you Lord. Maya-maya ay muli akong naupo at pinakinggan ko ang malinaw na paliwanag ng aming abogado. Ayon dito, nakalap daw nila ang matibay na ebidensya na pineke lamang ni Eduardo ang aming kasal. Umamin na raw ang judge na nagkasal sa amin noon at sinabi ang katotohanan. Naniwala naman ako doon dahil pinakita niya sa akin ang pagkakaiba ng tunay at hindi tunay sa mga dokumentong hawak niya. Bigla ay naisip ko na ako pa pala ang naunang lokohin ng lintik na mayor na yon. Una pa lang. At ang isa pang nakakagimbal na sinabi sa akin ni attorney ay nang sabihin niyang siya pala ang anak nung Ali na tinulungan ko noon upang makabili ng gamot. Alam na raw niya noon pa na ako yon, kaya pinilit niyang ayusin ang aming kaso bilang ganti sa nagawa kong tulong sa kanyang ina ng mga panahon na hirap sila. At kasalukuyan pa lamang siyang nag-aaral noon. Mabilis kong naalala ang panahon na yon. Oo nga, at nabanggit sa akin ng Ali na mayroon siyang nag-iisang anak na lalaki na nag-aral noon ng abogasya. At kaya daw hindi niya nagawang magpakilala noong una ay dahil ayaw niyang makadagdag sa mga isipin ko. Kaya naman, ginawa niya ang lahat upang makabawi sa akin. Nalaman ko ring umanaw na ang kanyang ina. 5 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, kung 2 taon pa lamang ako sa kulungan, ay nauna na palang namatay ang kanyang ina. At kabilin-bilinan daw nito sa kanya na hanapin ang pangalan ko, na hindi pala nito nakalimutan nang sabihin ko iyon sa kanya noon. Muling pinagulong ang kaso at kaagad na nakapag-file ng motion for reconsideration ang aming abogado. At sa kabutihang palad ay nanalo na kami sa pagkakataon na yon. Matapos ang 2 buwan ay nakalabas na ako sa kulungan. Ang aking ama ang kauna-unahang sumalubong sa akin doon at kitang-kita ko sa kanyang mukha ang labis na pananabik sa akin. Kaagad rin namang nakulong si Eduardo sa kasong falsification of public documents. Napatawan siya ng 12 taong pagkakabilanggo. Nabalitaan ko rin na dahil ubos na ang mga resources na Eduardo, ay iniwan na ito ng kanyang mga kasambahay at mga bodyguards. Ngunit, nang alukin ko si Aling Delia na sumama na lamang sa akin sa bahay kasama si tatay, ay hindi naman iyon nagdalawang isip pa. Bagamat nag-iisa na lamang sa buhay, ay siya na ang tumayong ina-inahan ko. Agad akong nakipagtulungan kay Attorney Delgado upang mabswelto ang kaisa-isang tao na nagbigay sa akin ng respeto, pagpapahalaga at pagmamahal na hindi ko noon naranasan kay Eduardo, si Gary. Kaya naman matapos ang kasunod na 6 na buwan ay nakalabas na rin siya mula sa bilangguan. Makalipas ang 1 taon ay nabalitaan namin na nawala sa kanyang sariling katinoan si Eduardo at nagkasakit ito sa loob ng piitan. Hanggang sa isang araw ay natagpuan na lamang iyon na wala ng buhay sa loob mismo ng kanilang selda. At labis ang aking pasasalamat sa mga taong naging bahagi ng aking pagkalugmok at muling pagbangon. Miss Sunako, totoo pala na minsan susubukin lang tayo ng tadhana at nasa sa atin na iyon kung lalaban tayo o titigil na lang basta sa kung saan tayo naiwanan. At natutunan ko sa kwento ng aking karanasan na iyon na huwag nating ipagdamot sa kapwa ang kahit kaunting tulong na kaya nating ibigay dahil hindi natin alam na sa pamamagitan ng tulong na iyon ay maaaring magkaroon ito ng malaking papel sa buhay natin sa hinaharap. Sa ngayon, Miss Sunako,
ay masaya kaming nagsasama ng aking asawang si Gary at ng aming 2 anak. Nang makalaya siya sa kulungan, ay ipinasya naming ibenta ang bahay namin ni Itay at isinama na lang namin siya ni Gary dito sa Kamsur. Nagamit ko na rin ang aking kursong pinag-aralan dahil sa ngayon ay meron na kaming 2 branches ng health and wellness shop. Layunin ng aming negosyo na mag-focus sa mga produkto at serbisyo para sa mga may chronic conditions tulad ng hika na siyang kumitil sa aking ina noon. Hanggang dito na lamang po ang aking liham at sana po ay nagustuhan ninyo at nawa ay nakapulutan ito ng aral. Muli ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Lubos na gumagalang at nagmamahal, Ana ng Camarines Sur. Sana po ay naibigan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po si Miss Sunako at hanggang sa susunod na kwento.